kapihan sa PDP. We are thrilled to tackle today's hot topic. Our topic is all about the seniors na palakpak. And maya-maya po ng konti, si Sir Rob Ronces will be with us also. And of course, yours truly, Penny Belmonte, ang inyo pong chairperson sa Education Committee, and also your director sa kapihan sa PDP. A huge shout out to our media, bloggers, supporters, and volunteers, and of course, all the secretariat who are with us every Wednesday morning. And syempre, andito rin sila Ma'am Jean to document ang lahat ng kaganapan dito sa atin today, and JP Pajura, thank you. Sir King, thank you. Anthony and JP, thank you. And your presence means the world. And to our team, wala pong sumusuko sa amin. Kasi tulad ninyo, baka akala bayaran po kayo, mga volunteers din po yung mga vloggers dito sa kapihan. Yes! Kasi I really need to tell the whole world, hindi lang yung mga Pilipino. Kasi ang practice kasi sa Pilipinas, kapag kami dinudumog ka ng media, bayad ang media. But unfortunately, mali po kayo. Gusto ko lamang pong ipagmalaki, hindi po bayad dyan. May libre lang po silang kape. Kaya, from the bottom of our hearts, dito po sa PDP Laban, saludo po, at maraming salamat. Sabi ko nga, hindi man kayo pinapalakpakan dito sa lupang kinatatayuan. Naghuhumiyaw ang lahat ng anghel sa langit dahil po ang ginagawa ninyo ay para sa bayan. Yes, Okay praise the ba? Lord. Kaya muli, salute sa lahat na nandito. And to start with, of course, gusto ko po munang magbigay ng konti pong pagbati ang ating pong legal committee chairperson, ang ating pinagmamalaki, si Attorney Yvette Contacto. Maraming salamat, Kapeni. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayon sa kapihan sa PDP. Pero mas magandang pagbati naman po sa ating mga vloggers at bloggers ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pagkakaisa sa aming partido. Lalo-lalo na po dito sa kapihan dahil napakaganda po ng i-discuss ng aming resident Authority on Senior Citizen Concerns. At magugulat po kayo sa kanyang mga i-discuss na mga concerns, lalo-lalo na para sa senior citizens at sa mga tao at establishments, na dapat ay kumikilala sa karapatan ng mga senior citizens, Akala nyo lang po, simple lang yung batas, pero ito po ay isang malalim palang panukala para maprotektahan ang ating mga senior citizens. And therefore po, makinig po tayo mabuti sa ating Resident Authority on Senior Citizens Concerns, our chairperson for Senior Citizens Affairs, ang dati pong commissioner din ng National Senior Citizens Commission, si Raymar, former Commissioner Raymar Mansilungan. Hello. Magandang umaga po. Naimbag na bigat, kada kayo aming masanto siya kabuhasan at si kayo aming maya parabak po. Maray na agap pagkagabos, maaling buntag sa tanan. Yung pong senior citizen ay kagaya namin ni Kaibet, mga senior na kami, mga in denial nga lang. Sa Pilipinas po, ang senior citizen ay 60 years old. Ito po ang bukod tangi yan. In Asian countries, kahit na po sa Europe, ang senior citizen nila ay 65 years old. Siguro po dahil napabayaan ng pamahalaan yung senior citizen. Bakit? Meron po tayong 4 na constitution, yung Malolos na 1898, yung 35, yung 73 na bagong lipunan, at saka yung current constitution. Wala pong binanggit doon tungkol sa senior citizen.
Kung babasahin niyo po, walang tungkol sa nakatatanda sa senior citizen, mabuti pa yung kabataan meron. Ang unang-unang batas po sa senior citizen ay lumabas noong 1992, April 1992, Republic Act 7432. Ito po yung original na Senior Citizens Act. Pinirmahan po ito ni President Cory Aquino April ng 1992, 2 buwan bago siya bumaba sa pwesto. Yun po yung batas na nagbigay ng discount. Pero nakalimutan po ng Congress na gumawa ng commission, hindi gumawa ng Senior Citizen Commission yung batas noong 1992. Hindi kagaya noong 8371, yung NCIP, yung pong April Law, Indigenous Peoples' Rights Act. Nung lumabas yung April Law, yung batas mismo gumawa na siya ng National Commission on Indigenous Peoples. Doon po sa 7432, ang senior citizen ay 60 years old na hindi kumikita ng mahigit sa 60,000. So, ibig sabihin, kung 60 years old ka pero sumusweldo ka ng 60,001 peso, hindi ka senior. Pursuant dun sa Republic Act 7432. Nagbigay siya ng discount na 20% sa pagkain, sa gamot, sa ospital, sa restaurant at saka sa mga hotel. Pero walang paraan, walang national government na sisiyasat o susubaybay kung naibibigay ba yung discount. Dahil hindi nga po gumawa ng Senior Citizen Commission. Ang ginawa po ng RA 7432 ay yung OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs. So kung ikaw ay tiga Maynila at hindi ka binigyan ng discount, pupunta ka sa OSCA. Kasi walang national commission na pwedeng tumulong sa iyo. Meron pong problema yon kasi doon sa 7432, ang OSCA head ay konsihal ng bayan o konsihal ng city. Pero yung OSCA ay under the office of the mayor. So noong pong 2004, inamend yung 7432 ng RA 9257. Tinanggal yung 60,000 na income. Kaya noong 2004, kahit na bilyonaryo ka, pag 60 years old ka, entitled ka sa discount. Masyadong mainit eh. Alam niyo kung bakit ganyan? Alam mo, we are so blessed and I'm very thankful po sa inyo, Kari. Kasi hindi nagiging topic yan eh. Kasi sa sobrang dami ng mga pinag-uusapan tungkol sa mga nangyayari dito po sa ating bansa. No? Partikular doon sa ating pong sa politika. Kaya nagigigil talaga si Kari eh. Alam mo, matagal na to eh. At hindi nahinto yung kanyang masiding pagnanasa na maiayos yung mga karapatan at mga pribilehiyong dapat maibigay po sa mga senior citizen. After niya maging commissioner sa Senior Citizen Commission, tama po ba? It did not stop there. Kasi po, nagtataka ako, lagi niyang tinatakalap yan. Siyempre po, aside sa pagiging head or the chairperson of the Senior Citizen Committee, nakita ko talaga, sabi ko kanina, magpakilala lang eh. Niratsyadahan na lahat sa gigil eh. Kanina, wala na ako question, baka wala na akong gagawin dito. Sabi ko, para makapagsalita pa, at mas maging malinaw sa mga tao, question, punto, per punto. Kasi, alam ko meron tayong kahit papano dyan, bata lang sa paningin, pero senior citizen na yan. Para at least, alam nyo ang inyong karapatan, at may mga magulang tayo, tita, tito, or mga kaibigan na dumudulog at kumukonsulta rin sa inyo, at least, you know, iba na ang may alam. Tama, attorney? Yes, tama po. Actually, Balikan natin. Tatanungin kita eh. Iyan ko muna yung background para magkaroon ng kaya ko sinasabi yung background muna nung senior citizen para magkaroon ng idea kung ano yung itatanong. Okay. Nag-umpisa po ng 7432-9257 noong 2004. Tapos yung current, yung 9994 noong 2010. Ito po yung Expanded Senior Citizens Act. Yung dating 20% discount, nilagyan ng expansion, tinanggalan pa ng VAT. Ito ay panukala, if I'm not mistaken, ni Senator Pia Cayetano. Kasi yung proposal ng Congress
magbigay ng social pension. Yun lang yung gusto nilang i-amend doon sa 9994, magbigay ng social pension. Pero sinabi ni pinanukala ni Senator Pia na tanggalan ng VAT. Kaya ngayon po, yung senior citizen, bukod sa 20% discount, aalisan muna ng VAT. Pero yung pong 9994, meron pong critical na provision yon, yung magbigay ng social pension. Yung dating 500 pesos a month na naging 1,000 a month para sa mga indigent senior citizens. Yung pong indigent senior citizens, naka-define po yun sa 9994. Ang sabi po doon, one who is frail, ibig sabihin mahina yung katawan. Tapos kama, frail ka, tapos sickly or with disability. Ibig sabihin dapat mahina yung katawan mo, tapos sakitin ka or disabled ka. Tapos pangatlo, does not receive pension from government or private. So kung tumatanggap ka sa SSS ng 2,000 a month, hindi ka pwedeng tumanggap ng social pension. Pang-apat, does not receive support from friends or relatives for daily sustenance. So kung utuusin, walang Pilipino na qualified. Kasi sino, ikaw ba, meron kang kapitbahay, kamag-anak na walang makain na senior, hindi mo pa kakainin. Pag binigyan mo ng pagkain, nag-violate ka na dun sa law. Pero meron pong pondo, kaya yun yung mga issues na i-tackle lang natin. Pang-apat, yung pong provision dun sa 9994 na yung OSCA head, dapat i-appoint ni Mayor, pero ang nag-endorse o ang namili ay yung organization ng mga senior citizens sa isang syudad o isang munisipalidad. Ganito gagawin natin ngayon.